Ang kwento ay nagsisimula sa isang grupo ng mga mandirigma na naglakbay papasok sa madilim na kagubatan para sa isang misyon ang bawiin ang kanilang tinubuan na lupa. Bawat isa sa kanila ay may dalang makasaysayang sandata na tinatawag na regalia ng mga armas na nagbibigay ng kapangyarihan na lampas sa hangganan ng tao. Dahil dito ay handa na silang harapin ang mga nilalang ng dilim na nagkukubli sa kagubatan, pero pagkarating nila, agad na tinangay sa kawalan ang kanilang driver ng isa sa mga halimaw at agad namang kumilos ang natitira. Ang kanilang pinuno na si Stefan ay mabilis na nagutos na bumuo ng hanay habang diretso silang sumugod sa pugad ng kadiliman. Ang mandirigmang may cutlass ay nagsimulang wasakin ng mga halimaw gamit ang makapangyarihang ihip na atake, habang si Stefan ay tinataga ang ulo ng isang dambuhalang ahas gamit ang kanyang espada. Kahit napugutan ay sinubukan pa ring tuklawin ni ahas si Stefan, pero tamang-tama at si Alicia ay sumaksak sa mata nito at tuluyang pinatahimik ang halimaw. Matatag pa rin ang grupo at ngayong napatumba na ang mga mas maliliit na halimaw, tuloy-tuloy silang pumasok sa kailaliman ng kuweba para talunin ang Southern Beast Lord. Sa wakas ay narating nila ang pinakagitna ng kuweba at hinarap si Clevites sa liwanag ng buwan, at kapag ang isang halimaw ay dumating na may dalang matinding takot, alam mong magkakagulo na at ramdam ng lahat ang napakatinding enerhiya mula sa nilalang. Pero naniniwala si Stefan sa kanyang grupo at kampante siya na kaya nilang malagpasan ang anumang hamon sa tulong ng pagkakaisa, pero nagkamali siya at kahit anong pagkakaibigan ay hindi yon sapat para mailigtas sila ngayon. Pagkatapos makita kung paanong pinahid ni Clevites ang dugo ni Stefan sa pader at mapapaisip ka kung sulit ba talagang maging isang bayani, gayunpaman ay inakala ng tank ng grupo na mas may laban siya at tumalon siya patungo sa halimaw, pero napugutan agad siya ng ulo habang nasa ere at doon lang nila napagtanto na malayo ang agwat nila sa kalaban, pero huli na para umatras o muling magplano. Isa-isa na silang pinapatay ni Clevites gamit ang kanyang buntot at nalilito ang grupo at hindi nila maunawaan kung paanong napakabilis umatake ng halimaw. Doon napansin ni Alicia na hindi sa harap ng gagaling ang buntot, kundi mula sa kanilang anino. Sumigaw siya sa lahat na tumalon sa ere at lumayo sa dilim sa ilalim nila dahil sa likas niyang talas ng pakiramdam, naitaboy niya ang atake ng halimaw at naligtas ang sarili at sa kasamaang palad. Hindi ganoon ang nangyari sa iba at isa sa natitirang bayani ay sinaksak ang kanyang sibat sa lupa para tawagin ang isang golem na bato. Pero dahil nasa kontrol na ni Cleves ang lupain ay pumapalya ang kanyang salamangka at lumabas mula sa lupa ang maraming spike ng buntot na agad siyang piniraso. Sinubukan ng Lancer na sugurin at talunin si Clevites, pero habang abala siya sa pakikipaglaban, kalmado lang si Clevites habang nagtataka kung paano nakaabot ang mga marurupok na tao sa kanyang lugar. Sa kaunting pagsisikap ay nilipol niya ang natitira sa grupo at ngayon si Alice na lang ang natitira at mabilis na umiikot sa ere habang pilit iniiwasan ang pinsala. Sa wakas ay nakalapit siya kay Clevites at nakalapat ng malinis na atake sa mukha nito, pero kahit ang pinakamatindi niyang atake ay bahagya lamang nakasugat. Habang patuloy si Clevites sa kanyang pagmumuni-muni na hindi siya makapaniwala sa katangahan ng mga tao. Bakit nila siya inatake gayong wala naman siyang ginagawang masama sa loob ng mahigit 1,000 taon, pero kung patuloy silang manggugulo, mapipilitan siyang gumawa ng pangmatagalang solusyon. Pero una ay kailangan muna niyang tapusin si Alice at pinagputol-putol niya ang mga braso't binti nito at pinaalpes sa ere pababa sa kamatayan. Maya-maya ay bumagsak si Clevites sa kaharian ng tao na napupuno ng galit at paghihiganti. Hindi naman sana siya makikialam, pero pinilit kasi siyang labanan at gusto nilang agawin ang kanyang lupain. Ayon sa nalaman niya mula sa bumagsak na mga bayani at utos ito mismo ng hari ng Heian, kaya ngayon ay personal niya itong kausapin. Kaagad namang alerto ang mga mamamana ng kaharian at itinutok ang kanilang mga palaso sa paparating na panganib. Pero gaya ng inaasahan ay walang epekto ang mga ito at sa kabila nito ay patuloy pa rin sila sa pag-atake na para bang sapat na ang pagsusumikap para mabago ang kapalaran, pero wala talagang interes si Clevites sa kanila at ang hari lang ang pakay niya. Sa simula ay balak niyang huwag pansinin ang ibang tao, pero ngayong pinili nilang atakehin siya. Pinaslang ni Clevites ang bawat isa habang papalapit siya sa kastilyo at nagkukumahog ang mga tagapagtanggol ng kastilyo para ihanda ang mga natitirang depensa at tutok ang mga kanya at tirador sa paparating na halimaw, pero tulad ng inaasahan, wala ring silbi ang kanilang mga atake. Nilusob ni Clevites ang pader ng kastilyo na parang wala lang at sa loob,
Isang bantay ang nagmamadaling ipaalam sa hari ang tungkol sa pag-atake pero naririnig na ng hari ang kaguluhan sa labas at alam na niya ang nangyayari. Malinaw na nabigo ang mga bayani na ipinadala niya para talunin si Clevitis at malamang dahil hindi pa sapat ang lakas ng mga sandata ng Hayden. Alam niyang si Clevitis na ang susunod na papunta sa kanya at wala nang saysay ang pagtakbo at hahanapin pa rin siya ng halimaw kahit saan siya magtago. Pero kahit alam niyang kamatayan na ang kasunod ay determinado siyang isasara ang lugar ng Hayden upang hindi mamatay ang apoy nito. Samantala sa labas ay iniisip ni Clevitis kung bakit tila mas mahina ang mga tao ngayon kumpara sa mga sumalakay sa kanya noon. Akala niya noon ay may espesyal na pagsasanay ang mga iyon pero nang tamaan siya ng mga metal balista ng mga bantay, napagtanto niyang hindi lakas ang meron sila kundi ang kanilang mga sandata. Naalala niya si Alicia at kahit hindi malalim ang tama ay nag-iwan ito ng marka sa kanyang sungay. Hindi dapat yun mangyari at sa paningin niya ang mga tao ay parang mga insekto lang pero kahit insekto, delikado kung may pangsakit kaya't ngayon ay gusto ni Clevitis tuklasin ang katotohanan. Habang nangyayari ito sa kailaliman sa ilalim ng kastilyo ay dumating na ang hari sa lungga ng Hayden, pero bago pa siya makagawa ng kahit ano ay nagsimulang manginig ang mga pader. Alam niyang paparating na si Clevitis kaya't mabilis niyang sinelyuhan ang lungga. Ilang sandali pa ay winasak ni Clevitis ang bubong ng kastilyo at pagkakita sa hari ay direkta niya itong kinausap. Sinubukan ng hari panatilihin ang kanyang sarili buong tapang na sinabing wala si Clevitis sa posisyon para kausapin siya sa ganoong paraan. Pero binalaan siya ni Clevitis na mag-ingat sa kanyang pananalita dahil kung gugustuhin niya, kaya niyang lipulin ang buong sangkatauhan sa isang iglap at hindi lang ang Hayden kaya niyang wasakin pati mga karatig na kaharian. Pwede na sana niyang patayin ang hari pero alam niyang kapag ginawa niya iyon ay may susunod lang na monarch na muling manggulo sa kanyang lupain, kaya binibigyan niya ng isang pagkakataon ang hari ng Hayden para magpaliwanag. Hiniling ni Clevitis na sabihin ng hari kung bakit siya nagpadala ng mga bayani para atakehin siya, pero imbes na magbigay ng malinaw na sagot, halos ngumisi lang ang hari at sinabi na ang isang halimaw na katulad niya ay hindi kailanman mauunawaan ang lalim ng ambisyon ng tao. Sapat na yun para kay Clevitis at walang pag-atubili, pinugutan niya ng ulo ang hari at nagsimulang magplano kung paano tuluyang lilipulin ang buong sangkatauhan. Habang paalis siya mula sa guho ng lungsod at nadaanan niya ang isang umiiyak na sanggol ang ina nito'y nadaganan ng gumuhong gusali. Walang naramdaman si Clevitis para sa bata at handa na sana siyang magpatuloy, pero laking gulat niya nang bigla siyang tawagin ng naghihingalo na ina at nakiusap na iligtas ang kanyang anak. Nagulat si Clevitis sa lakas ng loob nito at malamig niyang ipinaalala sa babae na siya mismo ang may kagagawan ng pagkawasak na ito, at talagang balak niyang lipulin ang lahi ng tao at bakit niya kailangang iligtas ang isang batang tao. Tinanggap ng babae ang sinabi niya pero pinilit niyang ipaliwanag na kahit may kasalanan ang mga matatanda, wala namang kasalanan ang isang sanggol at hindi ito dapat magdusa para sa kasalanan ng iba. Para kay Clevitis ay pare-pareho lang ang mga tao at wala siyang pakialam sa kung inosente ba ang isang sanggol, pero pinagbigyan niya ang hiling ng babae at tinanong niya kung may patunay ba ito na mahalaga ang sanggol. Alam ng ina na wala na siyang magagawa at malapit na siyang mamatay pero nangako siya na kung ililigtas ni Clevitis ang sanggol, darating ang araw na makikita niya kung gaano ito kahalaga at doon ay namatay ang babae makalipas ang ilang sandali at umalis si Clevitis na wala ni kaunting emosyon. Pero hindi nagtagal ay bumalik siya para sa sanggol at malamang ay may naiwan talagang epekto ang mga salitang binitiwan ng babae. Hindi pa rin siya kumbinsido na tama ang desisyong ito pero kung ikukumpara sa napakahaba niyang buhay, panandalian lang ang pag-iral ng isang sanggol na tao. Sa halong pag-uusisa at pagka-curious ay pumayag siyang alagaan ito at sa mundong tinatawag na Ethia ay may 5 uri ng humanoid na lahi. Una ay ang Don, na isang lahing kilala sa dami ng bilang at husay sa pagbuo ng mga gusali. Sumunod ang mga Orgite, na expert sa paghunting at panggagamot at kasama rin ang mga Sladen na mga nilalang na mula sa tubig. Mahusay silang lumangoy na mangingisda at nandyan din ang 20 na mga mararahas na mandirigma at malalakas kung mag-isa pero hindi marunong makipagtulungan. Sa huli ang kaharian ng Heian at ito ang pinakamatandang sibilisasyon sa hanay ng mga humanoid, bihasa sa paggawa ng mga sandata at ang lumikha ng mga alamat na sandata ng Hayden, pero lahat ng iyon ay bahagi na lang ng nakaraan dahil wala na ang kaharian ng Heian. Gayunpaman ang Ethia ay maliit lamang na bahagi ng mas malawak na mundo at sa labas ng hangganan nito ay puro kadiliman,
At sa kadilimang iyon nakatira ang mga nakakatakot na halimaw, isa na rito ang 4 na Dark Beast Lords na kabilang si Clevites. Dahil dito ay walang tao ang nangahas lumampas sa mga lupaing sakop ng Ethia at sa kuweba ni Clevites ay bitbit niya ang sanggol, pinatigil niya ang mga halimaw sa paligid sa pamamagitan ng takot upang walang humawak o kumain sa bata, pagkatapos ay umupo siya sa tabi nito para magpahinga. Ngayon ay hindi na niya alam kung anong susunod na gagawin at pwede niyang bigyan ang sanggol ng kaunting enerhiya mula sa kanya para manatili itong nabubuhay at hindi mamatay agad, pero sa ngayon ang sanggol ay basang-basa sa sariling dumi. Hindi inasahan ni Clevites ang ganitong bahagi ng pagiging tagapag-alaga at wala siyang interes na linisin ito, kaya't walang pag-atubili ay binuhat niya ang bata at inihulog sa isang hukay na puno ng gagambang maliliit. Umiyak ng malakas ang sanggol at natural lang naman yun at sino ba namang hindi matatakot kapag napaligiran ng mga gagamba, pero kalmado lang si Clevites at sinabing walang dapat ikatakot at ang mga gagambang iyon ay kumakain lang ng dumi para kay Clevites ay iyon na ang bersyon niya ng pagpapalinis. Pero hindi pa rin iyon nagpapakalma sa sanggol na kahit nang iahon na siya ni Clevites mula sa hukay, hindi pa rin ito tumigil sa pag-iyak at unti-unti nang naiirita si Clevites sa ingay, subalit bilang isang Dark Beast Lord ay ayaw niyang bawiin ang desisyon niya na kung palalakihin niya ang batang ito, kailangan niyang panindigan ito, pero para siguraduhin ang kaligtasan ng bata ay alam niyang kakailanganin niya ng tagapag-alagang tao. Kaya pumunta siya sa lugar kung saan naroon ang mga bangkay ng mga bayani na kanyang pinaslang, umaasang may mapapakinabangan pa at ilang sandali lang, bumukas ang mga mata ni Alicia at nakita niya ang kalangitan. Malinaw sa kanyang alaala na namatay na siya kaya't sandali siyang nag-isip kung ito ba'y kabilang na sa kabilang buhay, pero nang makita niyang si Clevites ay nasa tabi niya pa rin at napagtanto niyang nasa loob pa rin siya ng kuweba nito, agad siyang napahawak sa kanyang sandata, pero sinabi ni Clevites na lahat ng sandata, pati na ang kanyang mga kasamahan ay itinapon na sa bangin. Gayunpaman ay nakita niya na maaaring magamit si Alicia kaya't ibinalik niya ito sa buhay. Sa ngayon si Alicia ay parang nabuhay na bangkay at ang tanging dahilan kung bakit siya nakakagalaw ay dahil sa madilim na enerhiyang ibinuhos ni Clevites sa katawan niya. Pero sapat na ang paliwanag at sinabihan siya ni Clevites na magpakinabang at magbigay ng gatas. Sandaling natigilan si Alicia at hindi niya agad naintindihan ang sinabi nito, pero seryoso si Clevites para malinaw na hindi ito pakiusap. Kailangan niya ng gatas kaya ginamit niya ang kanyang kapangyarihan para siguraduhin na susunod si Alicia. Matapos ang ilang minutong pagpapasuso ay napagtanto ni Clevites na hindi gumagana ang plano at galit na galit si Alicia at sinabing wala talagang paraan para gumana ito, hindi pa siya kailanman nagkaanak, at hindi niya maintindihan kung bakit gustong buhayin ng isang halimaw ang isang sanggol. Hindi nararamdaman ni Clevites na kailangan pa niyang magpaliwanag kay Alicia. Pero dahil hindi siya makakapagbigay ng gatas at napagpasyahan niyang dapat itong maging kapaki-pakinabang sa ibang paraan, hindi mamamatay ang sanggol hanggat patuloy siyang pinapakain ni Clevites ng enerhiya, pero mananatili itong gutom sa lahat ng oras. Kaya tinanong niya si Alicia kung may iba pang paraan para makakuha ng gatas. Dahil sa utos ni Clevites ay wala nang nagawa si Alicia kundi ang magsabi ng totoo at ipinaliwanag niyang kailangan nilang makahanap ng isang inang nagpapasuso para mapakain ang bata, pero para magawa iyon, kailangan nilang pumasok sa isang nayon ng mga tao. Sa anyo niya ngayon ay tiyak na magdudulot si Clevites ng malaking takot at dahil dito, nagpasya si Clevites na magbago ng anyo dahil kulang siya sa impormasyon at ginaya niya ang anyo ng ina ng sanggol. Ipinahayag niya na simula ngayon ay tatawagan siyang Kren at ang sanggol ay si Luna. Inutusan ni Kren si Alicia na samahan siya sa pinakamalapit na nayon, pero bago sila umalis ay nakiusap si Alicia na hugasan muna ang kumot ni Luna at habang nililinisan niya ito sa ilog, may napansin siyang mahalaga dahil ang kumot ay may selyong maharlika ng Hayden. Samantala sa mga guho ng kaharian ng Hayden ay kumalat na ang balita tungkol sa kapahamakan. Isang spy ang ipinadala para suriin ang nangyari at nagulat siya sa kanyang nakita. Hindi siya makapaniwalang isang nilalang lang ang may kagagawa ng ganitong kalaking pagkawasak. Ito mismo ang dahilan kung bakit sa simula pa lang ay tutol na siya sa ideyang labanan ang isa sa mga Beast Lords, at lalong naging mas masama ang sitwasyon dahil ang pag-atake ay nangyari sa parehong araw na dapat tumakas ang prinsesa na tagapagmana ng korona kasama ang kanyang anak. Balik sa ilog ay hinarap ni Alicia si Kren at tinanong kung alam ba niya na dugong maharlika si Luna noong pinulot niya ito. Wala talagang alam si Kren sa sinasabi niya kaya't itinuro ni Alicia na ang kumot ni Luna ay may tatak na selyong ginagamit lamang ng mga miyembro ng pamilya ng hari.
Ngayon na pinag-iisipan ito ni Kren at naalala niyang ang lugar kung saan niya nakuha si Luna ay nasa ilalim ng mga guho ng kastilyo, kaya malinaw na may dugong maharlika nga si Luna pero kahit ganun ay hindi ito gaanong nakaapekto sa mga plano ni Kren. Naguguluhan si Alicia at tinanong kung ano ang ibig sabihin niya sa salitang guho ng kastilyo at tahasang sagot ni Kren na siya ang nagwasak sa Hayden at pumatay sa hari noong gabing iyon. Nanlaki ang mga mata ni Alicia, hindi makapaniwalang tunay ngang bumagsak ang Hayden. Pero agad siyang pinaalalahanan ni Kren sila naman talaga ang unang umatake at para kay Kren, hindi iyon malaking bagay pero para kay Alicia ay napakalaking bagay nito. Kung totoo ngang winasak ni Kren ang Hayden at si Luna na lang ang natitirang miyembro ng royal family, siguradong maraming tao ang hahabol sa kanila. Nagtaka si Kren kung bakit, kaya't ipinaliwanag ni Alicia na tanging mga may dugong maharlika ng Hayden lamang ang may kakayahang gamitin ang sinaunang teknik sa paggawa ng mga armas ng Hayden. Pero agad niyang na-realize na baka nasabi niya na ang higit pa sa dapat at sa totoo lang ay hindi pa iniisip ni Kren kung ano ang gagawin niya kay Luna pero kung ganoon kahalaga ang bata, hindi masamang ideya na siya ang gawing susunod na hari ng sangkatauhan. Kapag si Luna na ang nasa trono at magagawa ni Kren na kontrolin ang lahat mula sa likuran at kung maghimagsik man ang mga tao, kaya niya silang lipulin ng buo pero sa ngayon ay kailangan pa rin nilang makahanap ng gatas para kay Luna. Kaya inutusan ni Kren si Alicia na magpatuloy sa paglalakad. Hindi pa rin lubos maintindihan ni Alicia kung bakit ganoon na lang ang pag-aalaga ni Kren kay Luna, pero may isang bagay siyang sigurado na kapag may nangyaring masama sa sanggol, posibleng puksain ni Kren ang buong sangkatauhan sa buong kontinente, kaya alam ni Alicia na kailangan niyang protektahan ang bata anumang mangyari.